Oh, pare. Oo. Ay, Nakakanta. terno ah. Summer na summer, ha? Nag-uusap ah, nag-uusap. Oo. Halata, halata. Kumusta ka Sino? na? Okay naman, ayos Oo. naman. Ah, wala yung mga laruan natin. Namasyal tayo nung nakaraan eh. Wala kang sponsor ngayon. Wala kang kwenta. Bumabagyo eh. Pero may special guest tayo. Oh, Oo. Pahulaan ko sa'yo. as usual. Sige, pahulaan mo sa akin. Sige, sige. Nasa-challenge ako dyan sa mga pahula mo. Eh. Bibigyan na kita ng initials, ha? Ano to? PH. PH? Matangkad. Philippines. Matangkad. Ganda katawan. Sikat to. Oo naman. PH eh. Philip, tsaka Philippines. Hmm. Pia Wurtzbach. Hindi pare. Ganun ba spelling ni... W. Oo, W yun. Tsaka lalaki to. Lalaki. Oo. PH. Ganda katawan, Sikat. Oo. Hubalde. Paolo Hubalde? Hindi rin. Hindi na yata naglalaro yun eh. Hindi ba? Natutuwa sa kanya mga kabataan. Mga kabataan. Millennial, Gen Z. Potter. Harry Potter. Hindi rin. Ano to? Pilipino. Maganda katawan. Isipin mo maganda katawan. Sexy. Mm-mm. Halina Perez. Perez Halina. Patay na yun, pare. Patay na yun. Sorry. Magaling kumanta. Ito ba nakakasama ko? Oo. Lately. Nakakasama. Hindi. Oo. Not long ago nakasama. Oo. Pops Hernandez. Hindi rin. Ay, Fernandez yun, pare. Mass singer po. Every Saturday and Sunday. Oo. Maganda katawan. Comedian. Okay. Sa teatro. Lalaki. Oo. Maganda katawan. Comedian. Matangkad. Oo. Wala na. Isa na lang yan. Sino? Gerald Napoles. Hindi. Mas pogi ito, pare. Hindi, PH nga pala. PH eh. Alam ko na yan. Alam ko na. Very talented. Theater actor, stage actor, palaging best supporting actor to, comedian. Animal lover. Yes, environmentalist. Vegan. Yeah, yan, vegan. Parang ikaw. Oo. Animal advocate. Mga kaibigan, papakilala namin sa inyo, si Pepe Herrera. Yun. Brother. Vegan ka rin pala? Welcome to the men's room. Kaya naman kay Gerald Napoles. Pare. Dito ako, tama? Dito ka sa tama. gitna. Pasensya ka na, medyo may hilo ka dito. Ganon-ganon ka sa amin. Okay lang. Pwede naman sa Parang nag-uusap tayo. Oo nga eh. You got the memo. Yes, You diba? got the memo. Summer sa tag-ulan. Ayun. Kamusta na? Okay naman, masaya at nakapunta na dito sa wakas. Salamat. Alam namin busy ka. Of course, it's an honor. Stanley Chi, Jano Gibbs. Bata pa lang, napapanood ko na kayo. Hindi, bata pa rin kayo nun. Bata pa rin kayo na pinapanood ko kayo. Mas bata ako sa iyo eh. Oo. Hindi, pero alam mo pare, bibigyan na kita ng trivia. Sige. Etong si Ito ang Pepe Herrera. researcher namin. Nagtrabaho muna sa cruise ship Yes. bago siya talaga? nag-artista. First job ko yun. Oo. Sige, experience. Konting kwento. Kinuha nila, nangangailangan sila ng waiter na kayang kumanta ng classical songs. Okay. So, they trained me as a waiter. Para ang dating, uy, si Pepe ng Lido Restaurant, kakanta ng Osolimio. Ganon. Yun. So, Doon sa restaurant? yes. Okay. Tsaka every end of the cruise, kasi 7 days yung cruise eh. Every last day, may treat sila sa mga pasahero. Merong crew show. Yung mga crew members, Yes. may talent show. Parang kumbaga yung ano yun sa singing cooks and yun. waiters. Yes, parang ganun. parang ganun. ano? Pero may stage. Oo. Yun. May stage. Yes, oo. Yun. So, yun ang kailangan nila. Parang, uy, si Pepe Herrera, isang waiter, kaya palang kumanta ng classical songs. Hindi nila alam, classical singer talaga ako. Tinrain lang ako mag-waiter. Yun. Paano ka nagsimula as a classical singer? Bakit yun ang inaral mo? Sa Nag-aral totoo ka? lang, yes. Sa UST, Conservatory. Medyo nabudol ako nun eh. Kasi drummer lang ako. Gusto kong, yun ang gusto kong gawin kahit na pag nagtatrabaho na. Tapos nakita ko may Conservatory of Music. Hindi ko naman alam yung ibig sabihin ng conservatory. Alam ko lang music. So, pinili ko yun kasi sabi ng nanay ko, ba't ka magpa-fine arts? Nakapasa na akong fine arts. Okay. Kaso,
pinili ko lang siya kasi yung ate ko din, gigaya-gaya lang ako. Nalalaman ko kasi yung mga nasa advertising, maraming pera. Wala naman, nag-advertising naman ako. Wala akong pera doon. Sorry. Siguro yung mga ibang, Oo. yung iba lang. Pero, cum laude. Oo, cum laude pinalad yan. naman, UST. pinalad. Galing. Kasi nga, pinili ko yung music, yun gusto ko eh. Although, na-overwhelm ako at first kasi classical talaga. Ako naman, alam ko lang, Nirvana, Foo Fighters, Beatles. Tapos biglang pinapakanta ako ng Osolumio tsaka yung iba pang may hirap na kanta. So, it was overwhelming nung first year. Tapos, muntik ako mag-quit. Talaga? Oo, dahil sa hirap? Yes, dahil sa hirap. Kasi mga klasiko, galing sa Makiling, School for the Arts. Tsaka pag advanced na nag-UST sila. music ka, medyo mahirap talaga. Yes, yes. Pero bago ka pumasok nun, marunong ka magbasa? Hindi nga. Ah, Hindi din. Ako, hanggang ngayon, hindi ako marunong magbasa. So, bigla ako napunta sa ganong mundo, tapos yung pressure ng being at par with my classmates, medyo nakaka-pressure. So, I almost quit. Buti na lang, hindi ko tunuloy yung pag-quit. Ginapang ko. Eventually, nagustuhan ko rin. Meron kang classmates na sumikat as Meron ba? Mga hindi Or nagtapos. Oo. Mga hindi nagtapos. Like si Aiza. Aiza Sigero was Okay, from... okay. Hindi ko alam kung nakapagtapos si Aiza, sorry. Shara Soto was also from UST Conservatory. Sa banda, sa members of Hale, tsaka Kala okay. Lili. Ayun. Sa mga mangilan-ngilan din. Oo. Bukod sa kanila, sino yung mga artista nung time mo sa UST, nasa ibang course? Nasa ibang course? Hindi ko na inabutan si Piolo eh. Jan Lapo, syempre, hindi ko na naabutan. I mean, syempre, way ahead si Direk Jan sa akin. naman. Yun. Tapos, yun lang yung alam ko eh. Although alam ko meron pang iba eh. Oo. Mga newscaster, I think. Some, meron. Yun. So, pero drummer ka before that? Yes. Yes, I was a drummer in the band. Talaga? High school. Anong band yun? Oo. Wala, lang. Anong mga nyo? Kaibigan ko lang. Anong rep Oo, nyo? ano mga kinakanta nyo nun? Puro rakrakan eh. Mahilig kami sa Sugar Free, banda ni Ebe Dancel. Okay. Siyempre, River I Maya. love, Ebe Diba? and Sugar Free. Kaya nakakakilig. Ipaglalaban Yes, ko. yes. Favorite kong kanta. So, ano sa akin, parang, siyempre, tinatago ko yung kilig ko. Kasi eventually, naging kaibigan ko si Ebe. Dahil I did Sa Wakas the Musical, using his songs. Doon ko siya naging kaibigan. Ano yun, no? Genius yun, si Ebe. Mm. At binabalikan mo ngayon yung drumming mo. Nakita ko sa social media mo. Yes, yun nga yung gusto kong i-promote. Yun lang yung pwede kong i-promote. Kasi yung iba na pumirma ako ng NBR eh. Kwento mo. Basta Meron alam siyang, ko. may mga project siya, Yes. sabi niya, na hindi niya pwedeng i-promote kasi secret yung labas niya doon. So may isang pelikula na bawal talaga kasi masisira yung surprise dahil may reveal. Sa bandang gitna ako lalabas sa pelikula eh. Tapos, Yung isang project, kasama ako. Oo, yun. That's yun. all I Magkasama can kami. say. Magkasama kami. Oo. Enjoy ako doon sa project na yun. Pero siguro by the time na ipalabas to, baka meron na. Baka ipalabas na natin kaagad. Oo. Sa bagay, Wag no? mo na. no? Balikan natin. So, aside from binabalikan mo yung drumming Yes. mo, parang nagbabanda ka uli. Yes. Di ba? Oo. So I have... enjoy mo yung singing mo uli. Kasi I'm preparing Binabalikan for a series of shows. Yan. Okay. Yun, I think that I can promote because next year, I will have a birthday concert. Finally. Nice. May mga siraulong naglakas loob na mag-produce. Oo. So that will be on April 21. And then before that, by the end of this year, we will test the materials in certain bar shows. Meron ka Okay yan. ng, how did you gather your band? Mga kaibigan na, karamihan. Yung iba, nakasama ko na sa mga musical. Nakasama ko sa Wakas na Musical, bahista, si Miko. Tapos, si Francis Reyes ng The Don, matagal ko na rin kaibigan. Yan o. Journalist yun eh, writer. Yes, di ba? yes. Kilala ko yan. Yes. Yun, tapos some friends. And then I also have my high school band. So I'm performing with 2 bands for the concert. Paano, magko-concert ka, alam ko ang taste mo for music, iba-iba eh.
Eclectic ang ano mo eh. Mm. So, Hence two ganun ba bands. magiging show? Yes. Basically, doon ako magpapakilala sa mga tao kung ano yung kabuuan ni Pepe. Kasi some people just know me as the comedian. Yeah. Nasusurprise sila pag nakikita nila ako kumanta. Mm. Tapos nasusurprise sila pag seryoso ako masyado. Yan. So yun, different layers of Pepe. Pero kasi pare, na-discover siya sa Rock of Ages. Oh, Yes. syempre. Doon siya Sila ni talaga Gerald. napanood ni Ma'am Lahat Charo. kami. Oo. Di Yes. ba? Ano na? Ni Ma'am Charo. Mm-mm. Siya yung nakadiscover kay Ah. Pepe. Ang galing mo naman. Talaga? Oo, Oh, no, research yan, kita eh. yan ang research namin. In fairness ha. Di ba? Oo, totoo yun. Ayun. Totoo yun. Paano? Anong paglapit sa'yo ni Ma'am Charo? Actually, nakita ko silang nanonood kasi Oo. from dati sa rock, nasa backstage pa lang kami, sisilipin namin sa kortina. Sinong artista ngayon? Kasi madalas may mga pinapaakyat namin eh. Yes, May yes. konti, alam mo yan, Yes, di ba? yes, May yes. konti interactive moment eh. Mm. So, Papainumin ng tubig. Yes, ng Baha Diyos. Baha Diyos, kunwari galing sa Baha. Pero malabnaw na iced tea lang yan. Anyway, kitang-kita si Ma'am Charo, nanonood with the Magdayo sisters, si Shain at saka si Vina. Kasi nasa gitnang-gitna sila. VIP. Eh, may mga, yung entrance ko gitna eh. Dahil sa tubig baha eh. Oo. So, naalala ko lang, there was one part na nag-adlib ako na I was whistling going in. Kasi parang I'm trying to be discreet that I will do something for my love interest. Sisirain ko yung pump na nakumukuha ng baha. Kasi ayaw namin mawala yung baha. So, pumapasok ako, pwede kong pituhin. Kasi whistling ang adlib ko. So, every song, pinapalitan ko siya kung sino man yung... That time, Alam ko na. I whistled, alam mo kaya, the tune. Tapos nakikita ko yung peripheral ko gumaganyan si Ma'am Charo. Ayun, after a few days, Buti magaling ka mag-whistle. Oo nga eh. Sample nga Yan. ng... Yeah. Ganun lang. Oo. Tapos, after a few days, tinatawagan na ako ng sekretary niya. habang nasa Akala ko backstage right ko. there. Hindi pa. After a few days, nasa rehearsal ako, tinatawagan ako ng secretary ni Ma'am Charo, si Miss Grace, inviting me to be part of Star Magic. Yun na, and then the rest was history. 2014. Si ano Grabe siya eh, yung... ano? si Tolitz, yun ang pangalan niya. Yes. Grabe ang Rock of Ages kasi ang daming sabay-sabay sumikat kayo lahat. Ikaw, si Gerald, si Kim, di ba? Lahat ng Eileen at Tolitz and the other characters as well, nagkaroon ng TV projects. Sinuwerte kami kasi it was during the time also when directors and producers are looking for pool of talents sa teatro. Yeah. Yun. Yun. Pwede bang mag-request ng sample ng Aegis na kanta? Ito siguro yung Yan, pinaka-least. diba? Oo. Siguro pinaka-least na alam ng mga tao in terms of dun sa mga sikat na, at kasi yung kumanta din yung lalaki. Oo. Nalaman ko lang din to dahil sa Rock of Ages. yung lalaki. Oh, yung Okay. I love you na lang sa tago. Kikim-kimin kung naroon ka sa tabi ko. Huwag mo sanang isiping ako'y bulag. Ayoko lang masaktan. Ayoko lang maranasan. Ayoko nang muling makamta ng kabiguan. Oh. Ganda. Alam ko pa pala. Galing. Ano kay lyrics eh? Oo. Kabisado ko pa ba? Mm. Yun. After, Alam niyo na, ang ganda Oo. ng boses. after Rock of Ages, tapos nasama ka sa probinsyano. Yun. Yes. Oo. Yan, Because of ages din. Mm-mm. Yes, kasi yung director ng You're My Boss, si Director Net Hadaomi, Okay, yes. na may bagong Yes, pelikula yes, ngayon, Sunshine. Sunshine. Yes. Hi, Yes. Direk. Oh, hi Direk. Ganda ng reviews ng Oh. Sunshine. World class daw. Yeah, I want to watch that. But anyway, so kinuha ko na Director Net kasi fan si Direk Dan at Director Net ng rock. Okay. For their films mula noong 2014, may mga kinukuha sila na cast ng rock. So kinuha ko na Director Net sa You're My Boss. Doon ko nakatrabaho for the first time si Coco and Tony. Si Tony nanood din ng rock. Nila. Yes, oo. Tapos, naging close kami ni Coco doon. Kasi ano siya eh, tawag dito, tuwang-tuwa yung mga taga-Batanes doon sa kanya. Kasi fan sila ng, ano pa noon, fan sila ng Juan de la Cruz.
Yung ano niya, Parang parang fantasela niya. Juan de la Cruz na siya Oo. noon. Okay. So sinasama niya lang ako interacting with the common folk. Ano rin ako mahilig din akong makimingle sa Yes. mga tao So doon kami nagkasundo. Tapos mahilig akong kumain. Natutuwa lang siya sa akin na... Hindi halata. Hindi halata. Oo parang lagi akong gutom kasi pag kumakain. Tapos tutuwa si Coco pag pinagmamasdan ako. Tapos yun na, after a few days din, may tumatawag sa akin, Pe, sino to? Si Coco. Sinong Coco? Coco Martin. Hindi, dami ko kasi kilala Coco Coco Martin. Tapos yun pala niyayayan niya na ako and si Gerald to be part of Provinciano. Pero si Gerald din, Hindi pa siya pwede nung time na to ba? kasi may contract siya na parang conflict sa Provinciano. Pero eventually, pumasok din siya. Pero grabe yung ano mo doon. Grabe ang exposure. Yeah. That's actually what made you. Oo. Am I correct? I can say rock and then Provinciano. Yeah. Parang Rock of Ages introduced me to the TV world. Provinciano introduced me to the whole world, I suppose. Yun. How was that experience with Coco and newfound fame? Nakakabigla nung una kasi medyo chill lang ako, mga idol Gusto ko lang mag-perform. And then, syempre, masarap, di ko itatanggi. Marami ring pros yung kasikatan. Diba, nakakalusot ka sa mga maraming bagay. Nabibigyan ka ng... Perks. Yes, maraming perks, yes. Pero yung privacy, yung nawawala na. Like, for example, you just want to enjoy going to the mall with your family or magliliwaliw ka summer. Mahilig din akong maglakbay na ako lang mag-isa. Yung I just get lost in places and be curious and immerse by my own. Hindi ko na siya magawa after nung Provinciano. Parang may reality check for me nung one time we did this commercial for Facebook. Ay, pwede bang banggitin yun? Pwede. Sure. So 2015 to, sa provinces, sa Bicol, nasa highway kami, I was shooting, tapos dumadami na yung tao mula sa mga limahan, naging parang 100 mahigit na. Dumami siya, tapos may gustong tumawid para magpa-picture sa akin na grupo ng matatanda. Ang instinct ko, alalayan yung 4 na matandang babae kasi mabibilis yung kotse. Tapos, nagulat na lang ako, hinihila ako ng crew pabalik. Kasi apparently, hindi ko nakita kagad, marami nang sumusunod. Yung sa matanda, parang may dumog. First time ko maranasan yung dumog. Para magpa-picture din. Tapos yun, ayaw na nila akong palabasin sa van. Tapos may konting boses na, ano ba itong pinasok ko? May ganun. Hirap. And then eventually, I took a break. Yeah. Kasi I got really overwhelmed. Yeah. And of course, naranasan ko yung burnout kasi biglaan din And nung pagbalik ko, nung nagpahinga ako, thankfully, nagkaroon na ako ng ibang perspective na nakapag-adjust na rin kahit pa paano. Yun. Like, Yung exit mo sa Provinciano was parang ayaw ni Coco pa at diba? first, it Diba? was a series of difficult conversations. You were going abroad? Tama ba? I wanted to take a break and spend time with my mother. Yeah. Kasi during this time, may cancer na yung isa kong tito. Okay. Yung kapatid ng nanay ko. So, parang nagkaroon ako ng epiphany na tumatanda na yung tito ko, tsaka yung ano nila, generation nila. Tito mo, parents mo. My mother was a senior citizen, tapos may mga karamdaman din siya. Thankfully, she's still healthy. Great. Pero parang dahil dun sa sakit ng tito ko, na-realize ko na I want to spend more time with my family. Lalo na yung mga senior. Ayun. Hindi ko na yun magawa nung time na to Parang lagi, naiintindihan. Alam mo yung masakit kasi naiintindihan nila na hindi pwede si Pepe sa family gathering kasi busy sa shoot. They can understand, pero at the same time, ayaw mo siyang makasanayan. Yung nanay ko, based pa sa Switzerland. So, pag umuwi siya Layo, dito, Di bali, kung malapit lang, Exactly. pwede mo i-fly in. Exactly. So, pag nandito siya, special talaga. And during that time, I wanted to visit her sa Switzerland and gusto niya akong i-tour doon sa naging life niya doon. Kailan ko pa gagawin, sabi ko. So, yun, parang bukod sa I was experiencing burnout already.
I wanted to spend time Hindi with my biro family. ang taping, lalo na ng During, probinsyano. during the first 2 years, Hindi biro yun. it's Monday to Friday, minsan may weekend din. And, yes, di ba? Full day. Yes, Oo. wala pa tayong Eddie Garcia noon eh. Iba pa yung kalakaran yes. natin noon. Yun. So, I had this initial conversation with the producer, si Miss Dagang. Di ko napigilan, nag-breakdown ako, umiyak ako. Tapos parang naalala ko, nabanggit ko lang, miss na miss ko yung pamilya ko. And then I was crying, I was sobbing. Tapos naintindihan ng producer, sabi niya, sige, kausapin ko si Sir Deo, Sumalangit Nawa, tsaka si Coco. So sakto, meron kaming Dubai show, tinabihan ako ni Sir Deo, tsaka ni Coco. First time, sabi ko, uy, ayun na, kinausap ako. Maganda naman. It was very calm, it was very civil. Hindi lang kami mag-meet eye to eye at first ni Coco kasi meron siyang dream for me eh. Na naiintindihan ko rin naman. Para siyang nakakita siya. I felt like a little brother to him. And he was like talaga kuya. Tapos, hindi kami mag-meet eye to eye at first, pero eventually, after a series of conversations, it came to a point where sinabihan ako ni Coco, he was very passionate. Pe, paano kita ipagtatanggol niyan? Aalis ka sa amin, pero tinanggap mo yung Sa Wakas, the musical. Sabi mo, magpapahinga ka eh. Tapos bukod sa sinabi ko, I signed the contract dun sa Wakas before I decided to take a break from show business. At the same time, ito yung clincher. Pag kumakanta ako, Chip, hindi ako napapagod. Okay. Talagang Wala naman puyatan dun eh. Hindi, tsaka, it's an yun eh. Yun Yun na talaga eh. First love ko kasi yun. Teatro kasi. I don't get drained, I get energized. Oo. Nakita ko sa mata niya na naintindihan niya. Tapos sabi niya, mangangawit ka kasi talaga. No? Tapos yun na. Alam mo ba nung pumasok ako ng probinsyano, ang mga 3 months din ako dun eh. Ang sabi sa akin, medyo ginugroom na akong kapalit mo. Na kailangan na ikaw ako ng Katandem. Pero pinatay nila ako. Paano ka namatay? Paano namatay yung karakter mo doon? Lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo. Hindi, bigla. Yung sa akin, bigla. Wala sabi-sabi. Pagdating ko, hindi, kasi ito na. Napuyat ako nung kinagabihan. Kasi ako lang naiwan. Yung character ko yung naiwan. Puro ako lang. Umuwi na lahat. Ako lang kinukunan. Hanggang alas 5. Okay. Hanggang. The next day, kailangan ko mag-shoot ng maaga ang call time ko. Sabi ko, hindi ko kaya. Sama ng ko. Napuyat ako kagabi. Nagkasakit ako. Hindi ako, absent ako. Okay. Hindi ko pwede. In-express mo yung boundaries mo. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng absent. Ay, hindi. Sorry. Hindi ko kaya eh. Nung pagbalik ko ng taping, mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Ano pong eksena to? Ito yung babariling ka. Ito na po yung babariling ka. Okay po. Sige po. Pero ito, honest opinion ko lang Lahat naman opinion ko honest. Pero ito, perspective ko lang. Based sa pagkakakilala ko sa'yo, and this is a compliment parang hindi ko nakikitang bagay ka na sidekick ni Coco eh. Okay ako Kasi tawag dito, natural sa'yo yung personality mo as a person. Love you or hate you ka eh. Sa nakikita ko lang Okay. So, either katandem or solo. Or group na walang mas nakakaangat. Kasi pag sidekick ka, you really have to adjust na parang tinitingala mo yung main eh, di ba? Hindi ko lang nakikita na bagay siya sa'yo. So baka it worked for the best for everyone. Pero mahal ka yan si Coco. Oo naman. Love you. Oo naman, di ba? Lakas, 10 utos. Di ba? Anong story doon? Did you may hesitation 'yon, I'm sure. Kasi 'di ba ano yung sinasabi nila? Lumabas ka na ano to? Lords as Jesus Christ. Saan to? Sa Rewind. Sa Rewind. Oo nga. Yes. Lords, tapos tinanggap ko yung 10 utos. To be honest, wala akong hesitation. I just I felt for my father. Yung father ko yung medyo nadismaya. Nung una.
Kasi Katoliko yung tatay ko and he's very proud of of Rewind. Okay. As in talagang nakikita mo, kahit wala siyang sabihin, nakita mo full of pride siya eh. Diba? As a Catholic, as a deboto eh. Tapos nalaman niya na I'm portraying Satanas. So medyo merong, as in talagang sa dining table, ba't naman tinanggap mo yung mga ganyang role? Nag-loads ka na, tapos sinasabi ko namin ng ate ko, tinutulungan pa ako ng ate ko, pinagtatanggol ako na, hindi tayo yung director niyan, si Marius, kapabata ni Pepe from high school. So, siyempre, hindi naman nahayaan ni Marius na masira yung imahe ni Pepe. Maski na, yung tatay ko. And then, na-pick up yun sa isang article, tapos nakita ko may ilang senior citizen na nag-comment, tama si tatay. So, ang ginawa ko, nag-heart to heart talk kami ni tatay. During that time kasi we were having some family problems then. So, alam mo naman, pag may family problems, it was an opportunity to be closer. Yes. Right? So, may heart to heart talk kami ni tatay. Tapos, na ending, niyaya ko siyang manood. Nagustuhan naman niya. I asked him after watching, kasi nakita ko may times na pag may punchline, ngiti naman siya ng malaki. Maganda, anak. Maganda. Kasi the movie, for me, I'm very proud of the way it was written and directed by my friend. Hindi siya blasphemous talaga. It's talking about your faith and when your faith is tested. Yun. Yun. So, all good. Galing. Congrats. Yeah, Okay. salamat. Pare, dahil marami na tayong alam tungkol kay Pepe, close na tayo, tanungin na natin siya nung mga bulungan na Ayan, gusto tanong ko yan. natin. Yan yung inaabangan ko eh. Kasi Walang filter yan eh. ang training mo is teatro. Oo. Tapos biglang nag-TV ka, nag-movies. No? Sino yung pinaka masakit sa ulong katrabaho na artista para sa'yo? Ibubulong mo lang sa amin. Sa teatro, di ba, disiplinado kayo, bawal malate, lahat, memoryado yung linya. Siyempre, pagdating nyo sa telenovela at sa movies, meron doon, hindi sumusunod sa script, nakakalimutan yung linya, di ba? Bulong mo lang. Oo. Oh my God. 7 seasons na kami, Oo. wala pang nagreklamo sa Yan. mga bulong. Wala pa Okay. nakaalam. Wala pa. Kahit sila, hindi Oo, natanong yan, nila. hindi nila alam. Sige. So, yung pasaway. So, gusto Oo. niyong katrabaho ko ngayon o katrabaho ko dati? Kahit ano? Oo, kahit ano. Kahit ano. Na ano yung... Yung masakit sa ulo. Okay. Sakit sa ulo. Pasaway. Sige. Dalawa. Pwede dalawa. Kahit Pwede. tatluhin mo. Tatluhin mo. Kasi kahit Oo. mahal na mahal ko itong mga taong to. Sige. Bulong mo sa akin, bro. Kilala niyo naman. Oo. Kilala niyo naman. Magkalitra pa. Bakit masakit sa ulo? Feeling ko, Basta. dahil sa mga pinagdaanan nila sa buhay, kaya may mga times na hindi nasusunod yung mga patakaran. Alam mo yun? Parang nagre-rebelde sila. Feeling ko, nagre-rebelde yung kalooban nila. Oo. Ayun. Yan. Mga So, pinagdaanan. I mean, Ngayon ako naiintindihan. ako madaling intindihin pag kapwa mo aktor eh. Pero siyempre, sa production, sakit ng ulo nila, di ba? Yeah. Okay. Ganda yan, ganda. Okay ba? Okay ba? Okay, galing. Ay, lusot. Talagang ano. Sanay na eh. Napagalitan ka na ba ng senior actor or actress? Oo naman. Oo Baka naman. pwede, Kasi yan, naman pwede lang. nang hindi Kwento mo sa bulong amin, yun. oo. Sige. Ito, sumalangit tawa si Miss Susan Roses. Ah? And I'm grateful. Sa probinsyano to. Oo. Ano sabi sa'yo? Grateful na naranasan ko to kasi they were not aware. I was experiencing, nung nagkaroon ako ng burnout, Okay. naapektuhan yung mental state ko eh. Oo. So, I was experiencing what they call as manic depressive. Okay. Parang medyo may pagka-bipolar. Yun, no? Simply put. So, pag nasa ganong phase ka kasi, you have a very erratic behavior. Minsan, extremes talaga. Sobrang down mo. Minsan, you're so hyper na feeling mo. Kaya mong gawin lahat. Yes. You're invincible. Ganun. So, tahimik lang pala si Miss Susan. Labas-masok na ako sa ospital nun eh. Kasi may mga physical manifestation din yung burnout okay. diba? May problema sa lungs, may problema sa gut. Tapos, may times kasi na kahit na nasasabihan ko yung production, I have to go to the hospital, hindi naman alam ng lahat ng cast members. Yeah. So, si Miss Susan, being the parang matriarch Yes, of the show, yes, of the show. ano ba nangyayari kay Benny?
pupunta ba siya ngayon? At ano ba yung kondisyon niya talaga? Naguguluhan kami. Eh, there was a time kasi na nagpapatawa ako. I'm trying to keep things light. Pepe, magpalit ka muna ng damit kasi for continuity yata. So sabi ko, alis ka muna dyan sa eksena, sa blocking. Hindi, dito na ako. Nagubad ako. Nagubad ako. Eh, sakto, may electric pan sa likod ko. Yun na yung trigger point for Tita Susan. Sige, Benny. Magtapat ka pa sa electric pan ng likod mo. Sige. Parang yung iniipon niya, doon na bumulusok. So parang ko, wow, saan galing yun? And then, nag-heart to heart to kami. Nag-sorry ako sa kanya. Gumanyan na lang ako sa kanya. Sorry, Tita. Tapos, ang cute ni Tita Susan after nun, balik na sa tent. May nagpapadala ng prutas sa akin. Parang feeling ko, yun yung her way of saying na, okay, I understand. Parang ganun. Tsaka nakakatuwa si Tita Susan. Nagugupit sa dyaryo ng mga clippings ng article na nandun ako. Tapos lalagay niya sa sobre, bibigay niya sa akin. Galing, na. Katuwa. Sobrang nakakamiss, diba? Yun. Yun. Okay. Puntahan natin. Ikaw. Meron pa akong tatanong. Sige. Sa mga nakapareha mo kasi may bida ka sa pelikula. Sino pinagselosan ng misis mo? Yan! Alam mo, Sila sabay yung misis mo? hindi nga eh. Hindi. So, parang sana... Parang hinahanap. Gusto mo ba siya magselos? Ayoko Parang sana. minsan. Ayoko sana kasi yung misis ko, magseselos lang yan if you give her a reason na magselos siya. Kasi for example, hindi naman maiwasan Kunwari, magkakrush ako sa leading lady ko or yung leading lady ko is fond of me. Just as long as you don't cross cross that line. Boundary o pagtatawanan lang ng misis ko yun. Oo, ganun siya. Parang ako pa yung silosa Naging leading lady mo si Rich. Oo, Rich Azul. Yes. Ano yun? Maraming Prime niya yun. Prime niya yun. Oo. Yun, maraming nainggit. Misis ko hindi nagselos pero maraming nainggit. Kasi talagang, si Rich kasi, siya yung isa sa mga artista na kahit walang makeup, napakaganda. Oo. Tapos, I mean, Kasama ko gifted na yan. in many aspects. So, yun. I mean, yun yung bukang bibig. Yun yung bukang bibig ng ibang mga lalaki. Gets. Oo, naman. Ito, Yun. ang comedians daw, lapitin ng mga babae. Totoo syempre, din naman yun. Siyempre, nung time na probinsyano, Hindi totoo yun. Rock of Ages, bagong nakilala ka sa buong Ako Pilipinas. talaga ang lumalapit Sabi ko I'm proud of your honesty. Sorry, go on. Sino yung artista, celebrity, influencer, ang nagparamdam sa'yo na type ka nila, pero hindi mo pinansin dahil loyal ka sa misis mo? Yan. Okay. Ibulong mo na lang sa amin. Okay, teka lang babalikan ko lang ang mga nakaraan. Matindi yung kay yung binulong ni... Sino yung stand-up comedian natin? Ay, si Si Alex. Si Alex Calleja. Matindi yung binulong sa amin. Talaga? Oo. Yun. Oh my God, nakakaya. Alam mo yung binulong niya sa... Alex, bubulong ko lang mapagkakatiwalaan naman tayo Sino nga to? Gusto ako magbulong. Bubulong sa'yo. Uy! Timo? Uy, crush ko rin dati yun. Di ba? Oo. Malakas dating nun Di ba? Alam mo yung binulong mo, isa sa mga babae na maraming mas maganda sa kanya, pero iba yung dating. Oo, yun. Ikaw naman magbulong. Sino nagpahaging sa'yo? Nakakaya kasi hindi ko maalala yung pangalan niya. Pero, sige. Siguro kilala niyo na pag nagbigay ako na. Kalimutan ko pangalan niya Pero actress din yun Clue? Hindi ko maalala yung pangalan. Research ko nga. Hindi ko rin kilala. Pero napakaganda. Napakaganda at napakabait. Tapos, hindi siya nagparamdam sa akin directly. Nagparamdam siya doon sa kaibigan. Madaldal yung kaibigan. Hindi ko alam kung... Alam mo yun. Ito, hinahanap ko Ginugel. Yan ba yan? Ayan! Ay, hindi. Hindi, yan, yung isa pa. Mga chismoso Mga chismoso hindi ko kami. alam Hindi ko kilala Ito, yun. Ito. Hindi ko kilala. Sino rito? Ito. Ayan, ito. Ito, yan.
Yan. Yan. Mabait yan. Paano siya nagparamdam? Sinabi lang sa kaibigan niya Oo. Kinuwento lang. na type ka niya. Parang ganun. Ganun. Tapos, ano ginawa mo? Bulo. Hindi, wala. Hindi naman nagano yun. Wala. Sinabi lang sa'yo. Kumbaga, in-enjoy ko lang yung pakiramdam na napupugian siya sa akin. Yan lang, hanggang ganun lang. So, pare, may tatanong ko sa kanya, controversial ulit Talaga? Oo. Hindi pa pala tapos. Sorry, tapos. maraming ba... Pasensya ka na, maraming baon. Marami kami bala eh. Sige, laban. Saan mo mas gustong magtrabaho? Sa telenovela na malaki ang bayad? Oy. O sa pelikula na indie na mananalo ka ng maraming awards? Feeling ko mananalo ako ng maraming awards kasi maganda yung kwento. Tama ba? Yun. Palagay natin. Hindi, tsaka ano mo naman. Maganda yung role. Oo. Maganda yung role. Pang sinimalaya, mga ganun. Okay. Oo. Doon ako sa indie. Doon ka sa indie. Doon ako sa indie. Oo. Bakit? Marami na akong pera eh. Hindi. Yan ang magandang sagot. Yan ang ano. Okay. Sabi nila claim it, di ba? Oo, Maganda yeah. pa. Ito. Pabilingin kita. Oo. Pelikula Okay. na blockbuster. Okay. Pero ganun lang role mo. Okay. Maliit lang role mo. Okay. Hindi masyado significant. Or, bida ka, pero walang nanood. Konti lang. So kung walang nanood, ibig sabihin pangit yung kwento. Not necessarily. Maraming magandang pelikulang walang nanood. Okay. Commercially. Okay. Kung parehas maganda yung kwento, ang hirap po. Ang hirap. Bawa, Avengers. Okay. yan. Sige, Sama sige. ka, Oo. pero ano ka lang dun. Okay. Para ka lang sundalo Hindi na ano. superhero. Kaibigan ng superhero. Okay. O passerby, ganun. Hindi, parang ano, kasama ni Captain America, sundalong namatay. Ganun. Okay, O, ganun. okay. Or another Or, bigay kang title. ano ba? Bigyan ang title. Hindi, kumita yung iba eh. Eh, Yung sabihin na natin, hindi, ano? Ano lang. Ano, ikaw Mga bida. A24. mga A24. Pero hindi kumita. Meron silang mga kumita eh. Doon ako sa A24. Doon ka. Kasi big fan ako ng A24, lalo na nung may top 1 movie right now. At least wala pang nakakahigit. Everything Everywhere All at Once. Matindi. Iba naman yun. Diba? Matindi yun. Tsaka pag A24, meron Michelle akong... Yeoh. Oo. Naging pastime ko yung pag nanonood, Killing Time. Tatype ko lang A24 trailers. Tapos magbi-binge watch lang ako ng A24 trailers. Kasi there's something about how they make these films na out of the box talaga eh. So, this is part of my naniniwala ako sa manifestation kasi na you ask for something and eventually the universe will grant your desires. Whenever I practice gratefulness practices, ito siya ang tawag dito, gratitude beads, santosha beads. So you say something you're grateful for per bead. Kunwari, I'm grateful for this day with Stanley and Jano. I'm grateful for the fun conversation. I'm grateful for my project with A24. Kiniklaim ko na. Yun. Okay. Ayun. So, safe to say, ultimate dream mo, Yes. makagawa sa A24. Yes, yes. Especially with the director of Everything Everywhere All at Once. The Which Daniels. is? The Daniels, ang pangalan The nila. Daniels. Kasi dalawa sila na Daniel ang pangalan. Matindi yun. Yung, Humakot din yun. Hindi, ngayon nga, in fact, yung mga big Hollywood, like Thunderbolts, ginagawa na nilang mala A24 yung dating. Yeah. Tama? Oo. Diba? Kasi nga, lalo na Sinipikat nung nila. nanalo kasi sa Oscars yung Everything Everywhere All at Yes, Once. So parang nagkaroon siya ng wider audience. Okay. Eto, mahirap yung pagpipilian mo. Live theater show na maraming nanood Okay. versus sinihan na maraming nanood o streaming na maraming nanood. Anong pipiliin mo? Bias ako kasi nagsimula ako sa teatro eh. Wala talagang makakatapat nung live audience. Ay ba? You know this, di ba? Yes.
yung palitan niya ng energy, yung synergy with the audience, wala siyang kapantay. Yeah, alam mo rin yun. Oo. Stand-up comedian. Oh, exactly. Yeah, Exactly. So yun, that's always my top one. So talaga live performance. Yes, yes. Meron ka na bang worst, boo-boo sa stage? Live eh. Pag live. Meron, humiyok ako. Okay. Humiyok ako twice. Nung una sa barko. Okay. Kumanta ako ng Heroes rise, heroes fall, rise again. Yung pumiyok ako sa part na yun. Ang aga kasi, I had to perform. Parang pipili sila ng isang magandang performance sa cruise show. Magpa-perform kayo morning. Walang vocalize. Morning in front of the whole crew, including the captain. So, isipin mo na lang kung gaano hiya ako. I want to spend. Yes. Although, doon ko natutunan na pag pumiyok ka, wala ka nang ihihiya pa eh. So, nagkakaroon ka ng extra boost of confidence. Wala na akong... The worst is over. Yes. Although, after nun, yung mga kaibigan mo sa barko, ganda sana ng performance mo kanina, no? Pero mga Pilipino pa mga kasama mo eh. Dinidiin pa eh. Yun, I guess. Nagka-heckler ka na ba sa live performance mo? Wala naman. Thankfully, wala pa. Wala pa. Oo. So, wala kang pwedeng, aside from yung mga hindi mo pwedeng promote. Okay. Meron ka pa Yan, bang, oo. of course, Okay, your solo show, concert next year? Next year? Yes. So, ngayon, currently, sa Netflix, yung medyo mainit-init pa. Bukod sa 10 utos, yung sakaling hindi makarating. Sakaling It's still hindi on makarating. Netflix. We're very proud of this film. Kasi tawag dito, dream namin ng director at saka nila Alex. Sino ang director nito? Si Ice Idanan, ang Okay. pangalan niya. So, si Ice Idanan, DOP siya talaga kadalasan. Okay. Tapos, first time nag-direct siya ng pelikula. Tapos, ganun siya kaganda. Proud kami sa pelikula kasi pinapakita niya kung gaano kaganda talaga yung Pilipinas. Proud kami kasi maraming nagme-message na na-inspire sila mag-travel. Kasi madali na pumunta sa ibang bansa dahil mura na eh. Oo. Pero yung for you to experience the beauty of your own country first, di ba? Yun yung reminder ng pelikula. Yun, so sakaling hindi makarating, plus mag-update po ako sa social media ng series of live shows bago po matapos yung taon, leading to the birthday concert next year. Yan po. So, abangan nyo na lang doon. So, mahirap na ba mag-joke ngayon? Mahirap bang mag-joke ngayon dahil sa cancel culture? Maraming woke. PC. Alam nyo, siguro swerte lang ako. Di kasi ako... Or do you care? I care enough. I feel like I care enough. Kasi marami akong kaibigan na nasa marginalized sector. Diba? Pero, nagkataon lang din na, for example, ako personally, mas madalas akong mag-joke about irreverence or toilet humor. Pag tungkol sa tae, I can talk all day. Ganon. Kadiri. I can talk all day about. Wala namang dun. Oo, siguro yun. Tapos, yung mga shows ko kasi, mga pelikula at saka TV show, situational kasi. Situation na. Iba yan, artista yan. Ayun, mahirap para sa iyo. Ikaw, sige, ikaw tanongin ko. Sa stand-up comedian. Nag-a-adjust ka ba? Ano yung mga dating joke mo na tinatanggal mo? Tinitingnan ko muna yung crowd. Ayun. Tapos syempre, before the performance, may reminder, jokes lang po ito, kung saan na kayong ma-offend, ganyan. Yung restrictions would make you more creative para sa akin. So, madali kong malaro yung... So, hindi siya liability for you? Hindi ako Pwede nahihirapan bang sample ng... Hindi naman. Yung about lang. Hindi, yung mga topics ko na lang. Topic na hindi mo na ginagawa ngayon. Hindi ko na ginagawa yung mga 80s jokes na yung mga growing up during the 90s or 80s kasi yung mga nakaka-relate nung matatanda na. So, pag yung mga millennial o Gen Z, di nila magigets. Okay. Hindi ko na masyado ginagawa. Okay.
Pero ang sarap din kasi ng offensive humor para sa amin ni Mrs. lalo na. Yung mga hindi mo karaniwang sinasabi, pero sa setting ng stand-up comedian. Kaya saludo ko sa inyo. Salamat. Sila GB Labrador. Yan, Fan Cool ako Pals, si Alex, diba? si James. Yung tapang Tapang kasi you're just for the sake of comedy. Nakakatawa siya eh. Si Chappelle, walang pakialam. Ayun, isa pa yun. Oo eh. Kasi ito yung term na gusto ko. You're not punching down, you're not punching up. You're just giving punchlines. Hindi, wala kang intensyon na mag-demean. Yes. Nagkataon lang, natatawa ka dun sa Yes. topic na yon or sa personality na yon. Alam mo yun. Ito ko-quote ko lang si Chappelle. Diba? Okay. Ko-quote ko lang, hindi galing sa akin to. Sabi niya, alam mo yung mga trans, hindi ako to si Dave Chappelle to Diba? sabi ni Dave Chappelle, alam mo yung mga trans, hindi ko naman sila, I have nothing against them. Pero nakakatawa talaga sila Yan ang sabi niya, di ba? Ganun Kaya nakakatawa na nagkaroon siyang kaibigan na trans na Yes, nagigets yes, yung yes, niya. Kasi ito yung the best for me. I would love to witness a day na kaya natin pagtawanan yung isa't isa. Okay. Yung kapansanan ko at Yes, kapansanan mo, yes. kapintasan ko at kapintasan mo. Dati, Para sa akin, Dati ganun eh. hindi ko Dati, ma-imagine. Dati, yung mga jokes. yung self-deprecating, di ba? Hindi lang. Tsaka yung lalaitin mo yung... Hindi, manood ka na lang ng Hindi na pwede mga ngayon. pelikula namin noon. Oo. Babatukan. Yung sa foreign na lang, yung White Chicks. Pag napanood niyo yung White Chicks. Oo. Hindi na pwede ngayon yun. Ano yun may cult following na yun. Yung kila Rob Schneider dati na yung Deuce Bigelow. Yun, hindi na pwede ngayon yung mga ibang jokes doon. So it's a challenge for us na parang we welcome the challenge. Kasi sign of the times. Ayun. Yun. So, Salamat. dami pa natin sanang time, no? Pero thank you, Thank you for Salamat, giving us nag-enjoy time. ako. Kahit Time na ba? Oo eh. Fairness, sobrang nag-enjoy busy ako. mo. Salamat. And I wanna say, congratulations sa lahat ng mga success mo. You deserve it because you're a good soul. Yeah. Oh, thank you. And very talented. Guys, Pepe Herrera dito sa The Men's Room with Jano and Stan. Okay. Yay. Brother, Yay. thank you. 9 p.m. sa 9 One p.m. News, pero pag Sunday, 10:30 p.m. tayo sa TV5 Siyempre, YouTube, mapapanood niyo rin kami. and Ayan. Spotify. Diyan ako manonood sa YouTube. Oh, See you next week! see you. Dahil sa Men's Room, lahat kami mga chismoso. Minsan masarap din magchismisan about life Oh. This is a chismis show, pero mga lalaki nag-uusap. Mga lalaki nag-host. Yan.